Hello po, God bless po sa lahat. Good evening po. Salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-gawa ng content. Dito po ako sa Juan, Co-op Hotel. 2 days seminar kami sa kooperatiba para mapaunlad yung kakao industry, paggawa ng chocolate. Kailangan namin mag-aral, papaano, diba? Kaya kailangan magpursige para mapaunlad yung kakao industry, para sa kapakanan ng mga farmers na nagtatanim, para mayroon silang mapagbibilihan at nagpa-process naman ng kakao cooperative tungkol doon sa paggawa ng chocolate, tablea, kahit anong klase. Kompleto naman kami sa kompleto kami sa equipment, paano. Sasabay kami. Sabi nga hindi naman masamang mangarap, di ba? Hindi masamang mangarap. Sasabay kami sa gawang Davao. Di ba? Hindi masamang mangarap. Alam naming dambuhala yung Davao sa paggawa ng chocolate, pero masasabi namin na masarap yung tsokolate namin o yung aming kakao dito sa Alabat Island, dahil sa unang-una mababa yung ratio ng pollution compare sa bayan ng iba't ibang may kakao. Sa amin kasi napakalinis ng hangin. Ibig sabihin nakakadagdag ng quality ng isang tsokolate dahil malinis yung hangin, mababa yung taas ng pollution. Kaya pag maganda yung tubo ng kakao, organic na rin dahil sa hindi ginagamitan na kung ano-anong pakwan, diba? Kaya masarap yung kakao namin compare sa ibang mga may kakao. Mataas yung ratio ng pollution. Okay? Sinabi ko lang po yun kasi may seminar lang. Pero mga kapatid, salamat sa mga nag-subscribe. Thank you. Buong puso po akong nagpapasalamat at na-appreciate ko po yun. Thank you. Salamat po. Sana lagi po kayo nasa mabuting kalagayan upang laging maayos at higit sa lahat yung pamilya natin mabigyan ng magandang kinabukasan. Okay? Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po, kahit yung like na lang po, masaya na po ako nun. Thank you sa lahat. God bless at ingat po tayo lahat. Ang tatalakayan natin, mga kapatid, yung tungkol sa at bibigyan natin ng reaction at opinion yung tungkol sa kaganapan ng mga bagay na nangyayari sa atin dito sa ating paligid na hindi pangkaraniwan, lalong higit doon sa mga kalamidad, di ba? Yun ang tatalakayin natin, yung nagdaang kalamidad dito sa parting Kabikulan, di ba? At yun sa may Batangas, diyan sa may parting Antipolo. Hindi na po siya pangkaraniwan. Yun po yung ating tatalakayin. Okay, mga kapatid? Nakakalungkot, di ba? Kasi unang-una, pinaglaanan ng pondo, binigyan ng talagang suporta ng national government tungkol sa tinatawag na papaano pipigilin, papaano mapapaigi at para walang mapahamak. Naglaan ng ganito kalaking budget para sa flood control. Bakit? Para nga walang mapahamak. Pero ano nangyari, mga kapatid? Kayo naman ang saksi, buhay na saksi. Kita nyo naman, inulat yan dyan sa Senado ni Senador Joel Villanueva na pumapatak siya ng almost 1.44 billion a day ang ginagastos dyan sa flood control na yan. Pero nasaan? Bakit ganun pa rin ang nangyari? Marami pa rin napahamak, marami namatay sa nagdaang kalamidad ng pangalan ay Bagyong Christine. Ngayon may pumapasok na naman ang panibagong bagyo. Ganun na lang ba talaga ang mangyari sa mga taong
nasa ganitong kalagayan, sa aming ganitong kalagayan, magtitiis na lang sa ganon, samantalang sila, di ba, binigay natin ng suporta, pinaglaanan ng budget, pero nasaan yung budget? Nasaan? Nakakalungkot dahil unang-una, hindi alam ang gagawin. Tinanong kung anong kwan. Siya pa ang unang-una, ang ating nangunguna, hindi ano ang gagawin. Kaya nakakalungkot. Hindi alam kung ano mga tinatawag na remedyo o pamamaraan upang walang mapahamak. Diba? Kaya minsan masasabi natin na nasaan yung inilaang pondo para dyan sa flood control na ipinagmalaki, no? SONA na 5,500 na flood control na tapos na at marami pang ginagawa. Nasaan yan? Bakit ganun pa rin kalalim? O bakit ganun pa rin yung kalamidad o yung baha na rumagasa sa mga tao, sa mga bahay-bahay, mga para-barangay? Ba't ganun pa rin kalakas? Diba? Kaya nga sinabing flood control, diba? Para limitahan ang paglakas ng agos, kontrolin para walang mapahamak. Pero ang tinatanong natin, nasaan yung pondo na yan? Nasaan yung flood control? Tanong natin yung pondo, okay kasi kung mayroon naman, may nagawa naman ng flood control, walang problema eh. Diba? Pero tinatanong natin, nasaan yung 5,500 na flood control? Diba? Wala. Siya mismo, yung DPWH, si Secretary Bunuan ba yan? Sorry, tama. Nagsabi na walang master plan, walang plano. Mayroon sila yung tagpi. Sinabi niya sa Senado yan, sa hearing sa Senado, na wala talaga master plan. Meron sila. Ultimo nga pa daw yung panghuka, yung tinatawag na panglinis, pang green, mga heavy equipment, wala daw silang pambili. Nasaan yung inilaan na pondo, diba? Na more than 400 billion. Kulang-kulang, diba? For something ganyan ang pinondo. Nasaan yan? Tapos, nung mayroon ng bagyo, ito nakakalungkot mga kapatid. Yung mga rubber boat na dapat na makapagliligtas sa mga sambayan ng Pilipino na inaanod, wala rin. Base doon sa nakita natin, nagmula pa raw sa Davao. Di ba, nakita natin kung gaano kapabaya o kagaano hindi pinaghandaan. Di ba? Nakakasakit ng damdamin kasi maraming napahamak na halos hindi nila alam ang gagawin. Nasa bubong na lang, di ba? Ganito lang ba talaga ang kalagayan ng mga katulad nating maralita na diyan nagiging biktima ng kawalan ng plano, kawalan ng tinatawag na paghahanda. Di ba marapat lamang na alam naman natin, teknolohiya na tayo. 4 days to 3 days, alam na natin na may darating na bagyo. Alam natin kung saan yung direksyon, kaya nga may pag-asa. Pero ang ginawa, di ba? Saka maghahanda kung nagrumaragasa. Di ba? Nakita nyo yung tinatawag na kapabayaan. Nakita nyo yung walang kahandaan sa mga kalamidad na darating. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Sana sa mga naapektuhan ng bagyo, kami po ay nakikipagsimpatiya na kami lubos na nalulungkot at nakita namin yung kalagayan na sana huwag maulit. Pero mangyayari ba yung ating yung ating pagka na huwag maulit, kung yung plano ay wala rin, di ba? Ang ating ipinagkukuhan dito yung inilaan na budget. Samantalang pagdating sa mga karangyaan, mga tinatawag na kuwan, nandun meron sila. Nagduran-duran, nagparty-party, fireworks dito sa Malacanang, di ba? Inuna yung karangyaan. Kumpara doon sa mga tao na dapat na umaasa sa paglilingkod o umaasa sa kanilang kalagayan na hindi sila mapahamak.
Nakita niyo naman na lumabas naman sa mga news kung gaano pinaganda yung presidential house. Di ba? Pinaglaanan. Walang problema doon kasi siyempre may mga tinatawag na delegado, may mga tao na counterpart na pwedeng pumunta sa Malacanang para maayos naman po, di ba, yung kalagayan. Pero, di ba, inuna yung para doon sa karangyaan. Di ba? Hindi inuna yung kung ano man ang sentimento ng mga sambayan ng Pilipino na nararanasan yung ganitong klase. Di ba? Siguro iniisip nila ganun, sa aking pananaw ko lang po yan, opinion ko lang po iniisip siguro nila yung mangako sila ng 5,500 flood control, ang akala nila walang mangyayari, walang kalamidad na darating, kaya pwede nang masabi ay totoo nga kasi wala nga nangyari. Fact check siya, na-fact check siya, di ba? Inihayag siya ng kalikasan, ayan, nakita sa pamamagitan yun, nalaman ng sambayan ng Pilipino na wala pala tang master plan. Kaya yun ang nakakalungkot na fact check siya tungkol dun. Kaya sana naman nakita natin yung mga bagay na ito upang hindi masamang mag-speak up, hindi masamang maging bulag, di ba? O hindi masamang mananatili ka bang bulag ba, o ibig ko sabihin, di ba? Huwag tayong manatiling bulag na samantalang sa literal hindi naman tayo bulag. Tingnan natin yung mga pagkakamali. Huwag natin pwedeng sabihin na tama yung mali, di ba? Ang pag alam nating mali, sabihin natin, magsalita tayo. For example, ito kasi yung iba ipinangangalandakan na okay pa rin yung performance, ayos naman yung mga ginagawa. Ito sample ko lang mga kapatid. Ito at binabatikos nga daw ang ating administrasyon o kung okay naman ang ginagawa. Ito mga kapatid, sample ko. Yung katulad sa 98 billion sa PhilHealth, di ba, nilabas nila yan, ipinasok nila sa program. Tingnan nyo mga kapatid kung tama ako o mali. Tingnan nyo 98 billion na sobra ng PhilHealth nilabas, inilagay sa program para daw sa paggawa ng mga kalsada, building, mga tulay. Ito mga kapatid Tapos nangutang sa World Bank ng 27 million. Kuha na yan katumbas na ng pera natin. Yan. Yung halaga na yan na ipinangutang nila. At ilalaan daw sa healthcare system natin. Tingnan nyo mali ba? Tama ba yun? Meron ka ng 98 billion inilabas mo pa para mangutang na pa. Diba? Di ko alam kung anong formula. Di ko alam kung tamang formula. Kayo mo pagsasabi. Nilabas yung pondo ng PhilHealth para doon sa dapat sa kapakinabangan ng mga nasa mga manggagawa na umaasa sa PhilHealth para pag na-hospital siya, mabayaran ng buo yung mga premium, di ba? Itaas yung kalidad ng pagsiservisyo para sa kanila, yung mga nagda-dialysis, di ba? Matugunan, di ba? Yung mga pangangailangan sa mga laboratories, lalong higit doon sa mga test na mabibigat katulad ng MRI, di ba? CT scan, X-ray, di ba? Di ba dapat yan kung talagang mayroong pondo, ba't hindi ilibre na lang yan, di ba? O ganon, di ba? Yun ang mabibigat doon. Dapat doon ipinasok yan. Pero inilabas nila yan. O di ba? Inilabas nila yan para doon sa ilagay sa program. Kasi doon, yung sa program mga kapatid, doon nagkakaroon ng mekos-mekos. Lalo yun dyan sa mga infra. Paggawa ng kalsada, permit ko yan. May porsyento dyan. Malapit na, di ba, eleksyon. Kaya doon sila kikita. Di ba? Tapos, mangungutang. Di ba? Para daw sa health system. Labo Labo talaga mga kapatid. Ang labo talaga. Hindi ko maintindihan. Kumbaga, ito masasabi ko mga kapatid. Sila. Sa kanila. Di ba? Napansin nyo yung sabaw ng pusit. Napakalabo nun. Mas malabo pa sila sa sabaw ng pusit. Yun ang masasabi ko mga kapatid. Kung malabo yung sabaw ng pusit, mas malabo pa sila sa sabaw ng pusit.
Thank you mga kapatid. Sana nabigyan ko kayo ng kaunting idea lang, nabigyan ko lang kayo ng kaunting information regarding doon. Bagamat halo-halo yung tinalakay natin, pero yung kabuuhan nun, yung sa flood control, diba? Kung paano ginastos, paano, diba? Doon natin iwan yan. And then, salamat at sana naman nakita nyo po yung mali. Hindi masamang magsalita, hindi masamang magpahayag ng damdamin mo kung tama o mali. Pahayag mo basta pag alam mong mali, mali. Yun na mga kapatid. Ako lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo sama-sama. God bless po. At sana nasa mabuti lagi tayo kalagayan. At sa mga natamaan ng bagyo, nalulungkot po kami. Sana itong darating na wala na pong mabiktima. At konting tubig lang ang ilabas ng bagyong ito para walang mabiktima. Salamat at God bless. Ingat po tayong lahat. Sige po.